Ngayon pong umaga tayo ay so blessed dahil bukod sa pagiging church, so blessed tayo. So blessed po tayo kasi katulad nung nasabi po ni Pastor Ruel, darating po si Granny. Hey! Kasama po natin ngayon si Pastora Ellen na siyang pastor po natin at evangelist po natin sa Samar, sa probinsya ng Samar. At meron po siyang na-church plant na po na 2 churches doon. Isa pong nasa city, kaya sa Calbayog po ba yon, Pastora? Sa Calbayog. So, mga gusto po pumunta na Samar, ang airport po, ang destination na lalagay natin, Calbayog. Yan, may airport po doon. So, magbibigay po siya, pasensya na po sa mga gustong magtestimonyo dahil siya na lang po magte-testimonyo ngayon. Ayan, magbibigay po ng testimony sa atin, mag-share po si Pastora Ellen sapagkat alam ko po na merong magandang mensahe si Lord sa pamamagitan ng testimony niya. Amen? So, i-honor po natin ang ating manggagawa sa Samar, ang manggagawang ibinigay ang lahat-lahat sa Panginoon sa kamay ng ating potter. Ang ating pong manggagawa, Pastora Ellen. Tayo pong i-honor po natin siya. Hello po. I will just pray. Holy Spirit, I need your presence now. I entrust you this testimony na maging channel of blessing ito para mag-glorify yung pangalan, O God. And I speak life in this church, O God. More of your presence, more of your anointing. In Jesus' name we pray. Amen. It's a great privilege po na pagtiwalaan po ako ng Panginoon sa pamagitan po ng ating pastor na makatindig po ako dito sa inyong kalagitnaan. At alam ko po na hindi ako ang winelcome nyo, kundi po ang Panginoon. By the way, I'm Pastora Ellen Quinto, born in Tipacan, Lipas City, Batangas po. I am the only girl and the youngest. Sa 4 na magkakapatid, 3 po yung lalaki, then I am the youngest po. Dahil po noon ay talaga po masasabing kung wala pong Christ sa buhay namin. Kasi ang alam ko po, ang tatay ko, magsisimba lang pag may patay, pag may mga okasyong kasalan. Ang nanay ko po, nagisdan ko po na sisimba lang po kami pag Huwebes Santo sa Biyernes Santo po. Kaya nagising po ako na magulo ang buhay, hindi masaya, bata pa po ako, kung ano yung nakikita ko sa magulang, away, gulo. Kaya naging matigas po ang ulo ko kasi kung ano yung nakikita ko sa magulang kong away lagi, nagiging palaaway din ako sa aking mga kapatid. Ay alam ko po, mahal na mahal ako ng tatay ko kasi ang sabi nga po niya, sisimulan ko na po yung aking testimony nung kumuha po ako ng Commerce Accounting, scholar po ako ng National College of Business and Arts near UE, Manila. Mahirap lang po kami noon, ang tatay ko ay kumikita lang po siya ng 200 as a school teacher, public school teacher. Nakakapatid lang po ako na naging accountant sa manager ng ito pong China Banking Corporation. Now nasa New Jersey po siya kasi nagkargador po siya, makapag-aral lang po siya ng college. Makatapos lang po siya nung kanya ding commerce po. Then, mahal na mahal po ako ng tatay ko. Hindi ka po yung sasabi ng tatay ko na mahal kita, anak. Ikaw yung pag-asa namin. Ikaw yung gusto namin. Ang lalaki, mahirap ang ibang asahan. Pero ikaw yung anak kong babaeng inaasahan ko sa ating kahirapan. Then, dahil nga po, walang Diyos, naging matigas ang ulo ko. Sabi niya, ayaw ko anak na ikaw yung makakaasawa ng mga angkan, na marunong magsugal, babaero, magiinom. Yan ang ayaw ko sa iyo kasi mahal na mahal kita, anak. Nakita ko ikaw ay lumuluha. Dahil ikaw ay mahal na mahal ko. Ay di, noon po wala akong Diyos noon eh. Marong macho na kapitbahay namin po sa Lipa din. Sa aming barangay, poging-pogi po siya, malaking lalaki. Pero alam ko po yung family niya ay yung angka nila, anak, babaero at sugal. Pero dahil nga, matigas ang ulo po, puro date. Akala nga ng magulang, ako'y nag-aaral, pero wala. Sasabihin, meron po akong
Magre-research po, pero walang ginagawa. Hanggang, kailangan po akong makasal, 1981, kasi nagbuga na po yung candidate po namin. Kaya nakatuwa po yung Panginoon na talagang minahal po niya ako dahil totoo nga po pala, ang mga anak po na matigas ang ulo, yung mga anak na suwail sa magulang ay walang pagpapalang mararanasan. Yun nga pong sabi sa Ephesians 6:1 na, obey and love your parents and you will have long life and I will bless you. Sabi po ng Panginoon. Ay hindi po. Sa patatong anak po namin, nabalita ko lang na may babae siya, alak, babae, sugal po ang ginagawa niya. Then, masakit po. Nalaman ko na lang po na 1 month pang ang tiyan ko po, iniwan niya ako, sumama na siya doon sa babae niya. Mapakasakit po kasi hindi ko matanggap yun kasi ang ganda po ng plano ng Panginoon sa akin. Kasi nga scholar ako, sabi ng kapatid ko, ikaw ay ipapasok ko sa China Bank kasi kaya mo, mas matalino ka sa akin. Alam niyo po, nangyari sa akin, hindi ko po natanggap po yung buhay kong yon. Hindi niyo po alam na pagkapanganak ko po, I was confined in a private mental hospital. Don't you know na ako po ay isang baliw na wala na po yung isip dahil sa problema sa asawa. Then, ganun na po yung nangyari. Pagkalabas ko po, namatay na yung kakampi kong tatay. Then, ang nangyari po sa akin ay, wala nang nagmahal po sa akin, puro paninisi. Kasi hindi ko po mga Kristiyano hindi nila ako ma-encourage Kung ako, may Diyos kami sa bahay namin, kaya pa akong maligtas po. Pero what I know, God has a great plan in my life. Kaya nangyari po sa akin, pagkalabas ko po sa mga bangketa lang po ako natutulog, walang damit, walang pagkain. Yan pong Gotesco, Ever Gotesco, yan po ang aking place. Paghapon dadating ako dyan, yung mga lugar po ng Santa Cruz. At kumain lang po ako sa halagang 25 pesos po. Napansit po kung sino-sino na pong lalaki. Kasi 32 years lang po ako noon. Batang-bata po ako noon. Ay kung sino-sino po yung mga lalaking sa gutom ko na po ay dadali na lang po niya ako sa mga motel na mababaho. Sa halagang 25 pesos po. Napansit po, ipinagpapalit ko po yung aking katawan kasi gutom na po ako. Noon ko po yung mga naranasan ko po yun talaga mga kapatid ay 3 times po akong nag-suicide. Kung mag-inom ako ng sleeping tablet, 3 pero hindi po ako namatay. Nandiyan po yung Jones Bridge na talagang kung wala pong lalaking nakahila sa akin. Narinig ko yung tingnig ng aking ina, ng Panginoon. May tinig akong narinig kasi ang mga anak ko po, nung iwanan ko 3 years, 2 years, at 1 month pa lang po yung aking bunso po. Then ang nangyari po ay narinig ko, kawawa yung mga anak mo, kung mamatay ang iyong ina, sinong magke-care sa kanila? Sinong magmamahal sa kanila? Then, yun po, nililigtas ako, magpapasagasa na po ako from monumento, talagang may ginagamit po ang Panginoon. Hindi gusto ng Lord na mamatay ako, kasi may plano po ang Panginoon sa buhay ko. Sabi niya, I hold on your fast, anak. Then ako pinakameron ng common law husband, nakatatlo po akong anak sa kanya. Pero sinabi ng Lord, anak, mahal mo ba ako? Kaya mo bang isakripisyo mo sa akin yung reservation mong lalaking yan? Paano ka makakapag-akay ng mga may kabit, ng mga may mangangalunya? Kung bulag ka na ikaw igay ng buhay mo, paano mo sila maakay sa akin? And I have a great plan in you. Ang hirap po kasi nasa isang squatter area po kami. Wala akong matatakbuhan. Si Marivic Lausa po ang nag-ampon po sa akin. Nag-decide ako na sabi ko, ang mga anak ko'y addict na. Yung anak ko sa una, nung umuwi po ako sa amin, mga addict na, napapaampon na po. Natutulog na po sa mga koral ng baboy. Sabi ko, Lord, hindi ito ang plano mo sa akin. Pero ako po ay Kristiyano na. Ang galing kong mamalangin, pero ito yung sabi nga pala ng Panginoon. Kahit ka manalangin ng manalangin, kung wala yung kapangyarihan ng Panginoon, walang pagpapala. Puro hirap po ang naranasan natin. Walang karangalan, walang kapayapaan. Piso pa po, walang magpautang. Magluluto po ako. Wala pong maawa sa akin. Magbigay po ng piso para bumili ng uling. Ang nangyayari po sa akin, yung pong dyaryo ang aking para bumulak lang at maluto yung kanin namin. Pero sabi, Lord, anak, hindi ganito Walang tubig, walang kuryente. Pag wala pong pambayad ng bayad, takbo kay Marivic Lausa.
pautang, pambayad. Sabi niya, ano ba yan? Pinagpe-pray mo ako. Minebless kami, pero bakit ganyan ang buhay mo? Ate Ellen, search your heart. Gusto ng Lord na ikaw ay gamitin. Kaya mong ibigay ng Lord yung pagpapalang nararanasan din namin if you will obey and if you will sacrifice that man to the Lord. Alam po, pinili ko, sabi ko, tinawag ko yung mga asawa niya, yung kanyang mga anak para ipasundo po siya. Ang nangyari po sa kanya, na-stroke siya, hindi na siya makabangon. Pero nung po kami maghiwalay, gumanda po ang buhay namin at siya po ay gumanda ang buhay niya sa kanyang mga anak. At ako po ay napatawad po ako ng aking mga anak, ng aking mga kapatid. Sabi nga nila, bakit hindi ka pa namatay? Bakit ka pa nakauwi dito? Bakit umuwi ka pa? Nakakahiya ka. Pero praise God po, mapakabuti po ng Panginoon sa akin. Sabi ko, Lord, I will seek you first, your kingdom and your righteousness and your holiness. And I know everything you will add it unto me, and I will delight in you, and I will give the desire of you will give the desire of my heart. Kaya nung po, naakay ko din po yung lalaki. Kasi doon sa isang church po, nung talagang pagod na po ako, wala na pong pagkain yung naranasan na namin dalawa. Ang totoo yan eh. Na habang buhay ang asawa mo, wala kang karapatang makiapid. Hintayin mong mabalo ka para ikaw ipagpalain ng Panginoon at gumanda ang buhay mo. Kung mahal mo ang Panginoon, gusto mong bigyan ng karangalan ng Panginoon, makapag-akay ka ng walang pag-asang mga tao, you will sacrifice everything for Jesus. Kaya nangyari po sa akin, narinig ko yung salita ng Diyos na, pray, be humble, seek Lord's face, and depart from your evil ways. I will forgive you, I will heal your land, and I will hear every prayer you will have for me. Talaga po yun yung narinig ko po, boses po ng Panginoon through that pastor. At salamat po sa pagsunod ko po sa Panginoon, mga kapatid, ay maramdaman ko po yung himala ng Panginoon. Totoo po na obedience is greater than sacrifice. Kahit tayo po araw-araw nandito, kung ang puso po naman natin marumi, walang righteousness, walang holiness, sayang lang po yung sacrifice po natin. Hindi po, masasabi ko, hindi lang po sa pera ang kalagayan ng tao po. Yung anointing, yung kapangyarihan po ng Panginoon, yung mga buhay din katulad ko. Ngayon po, yun ang ibinibigay ng Panginoon sa akin. Kasi sabi ng Panginoon, ipinaranas ko sa iyo, anak, ang mga bagay na yan para magamit kita mightily and anointedly for those people. And time will come, ang mga taong yan din, ang gagamitin ko to share my gospel and to win souls to the feet of God. Mga kapatid, reservation lang po ang kailangan ng Panginoong ibigay natin. Huwag po nating isipin yung hirap. Ako po, 3 pa anak kong binata, lalaki po. Pero alam niyo po, pinapapag-aral sila ng Panginoon, nakapagpatapos ako ng information technology. Dahil po sa Panginoon, siya ang nagpaaral doon, hindi po ako na problema ng matrikula, mga allowances po nila. Nagano ako by general engineering po akong bunso ko, JR, sa Lipa City, kay Pastor Allen po siya. Nagtapos po yung semester na ito, mga kapatid. Hindi po na problema akong, wala akong kailangan. Yung mga anak ko pong adik ay binago ng Panginoon. Dati po pisan-pisa ng mga anak ko, binigyan ng Panginoon ng kanilang bahay. Dahil yung sabi ko, prove God that you are my employer. You will never leave me. You will never forsake me. Iaangat mo ang pamilya ko dito sa lugar ng Lipa. And the Lord is doing it because of my faithfulness and obedience to God. Mapakahirap po magpunta po sa Samar kasi dyan mga witchcraft. Nakaka-encounter po ako dyan ng mga aswang, mga mangkukulam po. Pero nanangano ko salita na greater is me who is in you than the devil who is trying to control and to destroy your life. Kaya masarap po, I'm so happy po na sa Samar po ay binigyan na ako ng lugar na libre. Wag lang po kami mapalis sa lugar na yon. May nagbigay po ng unfinished house. Wala po akong pera. 2 weeks lang po. Hindi ko alam kung paano napatayo po yung church na yon. Saka yung po talagang, pagpunta po yung glory encounter po, grabe. Mga baliw po, nahubot-hubad. Naninira po, nanununog ng bahay ng may bahay. Ngayon po, siyang kasama ko, nagtatights ng mga niyog. Nagtatights po ng mga saging.
para ang mga lingkod ng Diyos ay mapakain po. Pero yung po'y baliw na katulad ko noon. Pero now, at talaga pong grabe, may mga babae po doon, talaga pong naghihiga po, pagkalasing, nagpapasagasa sa mga truck. Pero God, yung pamilyang yun po ang nag-aakay ngayon ng mga babaeng mga hubogera, yung mga hubog. Siya po yung nag-aakay. Kahit alas 11 po ng gabi, kasama kami at nagiging living testimony yung kanyang buhay. Opo, ang aming pong bahay, ay aming church po, yun po yun, katabi namin po noon ay 8,000, 10,000. Dati 4,000, ginawa pong 3,500 na may-ari ng bahay. Huwag lang po kaming umalis doon sa place nila. Grabe po ang Panginoon. Nag-glory encounter po ako. Webes po yun, then pumunta po sila. Ang pera ko po 2,000 pa, Martes na. Talaga namayat din po yun. Sabi ko, Lord, ano ba yun? Kasi nag-invite po ako ng mga pastor, almost 200. Sabi ko, ano ba yung pakakain ko dito? Dalawang araw na lang. Panginoon, wag mo akong ipahihiya, mayamang kang Diyos. Pinag-pray ko itong glory encounter para hindi lang mga taga-CSB ang ma-revive, kundi mga pastor na kawaawa sa lugar ng Samar. And alam nyo po, that day, yung 20,000 po, hindi ko alam kung paano po ako nakarecover. Hindi ko po naranasang mangutang doon. Talagang pag obedient ka, kung saan kang place ibilalagay ng Panginoon, pumunta ka. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alaala. Because the Lord is with you. Sabi niya, preach my gospel. Teach what I have commanded you to do, to tell about those people, and I will be with you at the end of the age. Totoo po yun. Pag wala na akong pera, bigla may supernatural, 3,000. Minsan walang malana ako. Sasabihin niya, ate, kami na, punta ka na sa bangko. Naguhulog na ako. Ibang employer po ang Panginoon. Ako po ay nag-community office. Nag-PNOC. Kahit isang panty, hindi po ako nakabili. Pero ako po, nung ako'y maglingkod sa Panginoon, yung kapayapaan, yung pagbabago ng buhay, yung karangalan na ibinibigay ng Panginoon na natataas ang pamilya namin sa lugar namin. That's enough blessing. To God be the glory po. I love you. Be imparted with all the giftings of the Holy Spirit. Be brave. Be strong. Because the Lord is always with you. Hindi po siya nakatingin sa ikaw ay mayaman, may pera. Ang tinitingnan niya yung puso. Who is willing to dedicate, who is willing to be serious to the Lord, and who is willing to give his life till the end of time. Amen. I love you po. Amen. Ayun na yung mensahe ko. At bibihira ako mapahiyak sa testimony. Kanina nakailang pahid ako ng aking luha sa mata na kasi talaga namang nagiging challenge sa akin si Granny. Pangako ko sa kanya, hindi ko ipagkakalat yung face powder anointing. Sabi ko, tayong dalawa lang nakakaalam ng Granny at saka yung buong mundo. And, challenge ako, hinost nila kami doon sa Samar, sobrang bait nila at talagang yung ministry doon ay lumalago. Actually, talagang kulang yung kinuwento niya kanina, napakarami pang kwento. Meron doon dating babae na nangahabol ng taga ng asawa. Ngayon ay... Totoo yung Granny, di ba? Meron. Pagkalaki-laki ng asawa, pagka nalasing daw yung babae, hinahabol ng taga yung asawa. So, kakaiba, ang daming mga istorya doon. At napagpala kayo? Pwedeng extend natin yung ating kamay kay Granny. Panginoon, salamat po sa aming kamanggagawa. Lord, kitang-kita namin kung papaano